Pagkatapos mananghalian, ay namalagi sandali ang magkaibigan sa salas. Isa itong Victorian mansion design in all Italianate style. Ngayon lang nila masisilayang mabuti ang kagandahan ng living room nito. Pasado alas 5 na kasi ng hapon nang dumating sila ng nagdaang hapon. May jetlag pa sila at pagod na pagod sa 5 oras na biyahe mula sa airport ng Davao patungo sa Hacienda Calderon. Kumain lang sila ng hapunan at umakyat na sa kani-kanilang silid upang magpahinga. Pwedeng gawing basketball court itong sala sa lawak Sheena. Napapalatak na wika ni Marcy. At mula sa chandelier, ceramics, paintings, muebles at marmol na sa higay imported. More from Europe ang mga iyan, Marcy. Doon daw madalas nagbabakasyon ang lolong Marcelo ko nung binata pa, kasama ang aristocrat. Isang nakabibinging sigaw ang gumambala sa tahimik na gabi. Nagulandang natutulog pa lamang si Sheena. Napabalikwas ng bangon ng dalaga. Napadako ang paningin ni Marcy sa malaking panig. Sheena, buksan mo ang pinto. Halos magiba ang pinto sa ginawang pagbayo ni Marcy. Ang matalik niyang kaibigan. Nanginginig ang tuhod. Matakbong binuksan ni Sheena ang pinto ng kanyang silid. Bakit, Marcy? Talagasang pumasok ng silid ng kaibigan at pabalyang isinara ang pinto. Hapong-hapong na upo sa gilid ng artist sapo ng mga kamay ang dibdib. Multo. May multo rito, Sheila. Lalong lumaki ang mga bilugang mata ay Marcy sa takot. Multo? Hindi makapaniwalang sabi ni Sheila. Yes, multo. A ghost. Ano ba? Niyugyug siya ni Marcy para matiyak na gising siya. Niyugyug din niya nag-hysterical na kaibigan. Count down, Marcy. Walang multo rito. May narinig akong boses na nanagulong. Tila humihingi ng siksisay. Parang galing sa ikinalima ng lupa ang boses. Babae. Oo, babae ang multo. Niyakap ng dalagang nanginginig na kaibigan. Hinimas-himas pa ang likod nito para pakalmahin. Pagod lang yan. Masyado mo kasing seryoso ang auditing ng financial records ng Hacienda Calderon. Besides, first night mo rito sa bahay ng Hacienda namin. Kaya kung ano-anong napapakaunti ang alam niya sa family. Excuse me. Sigaw na Marcy. Kumawala ito sa kanto ng lola nito. Tinapos ko lang ang 2006 inventory at nahiga na ako. Bigla akong may narinig na karakter ng lola. Mahina sa umpisa hanggang sa palakas na ng palakas. Kasunod nun bumukas ang pinto at pumasok ang malamig na hangin. Doon na ako nag-hysterical, Sheena. Sinulya pa ni Sheena ang oras nakapatong sa kanyang ulit na ikinuwento alas 12:01 ng umaga. Mula sa pagkukuha yumakap sa kanya si Marcy hanggang sa pag-uusyanin. Ibig sabihin, eksaktong alas 12 ng hapon gabi kanina nang magumala at alamat kasama ang coincidence, Marcy. Coincidence. Medyo naiirita niya ang wika. Tumangaw siya at tinuwang maliit na personal run. Hindi rin niya akalain ganito kayaman ang mga kalderon. Parang batang takot na sumunod. Nasa middle class na subdivision at hindi naman matawag na mansyon ng tirahan niya. Pagamat may kotse pero dalaga manapagin ng sa lobang akala niya. Tulad nila ay middle class din ang mga ito. Na may ilang ektaryang lupain sa na sa akin. Yun pala. Almost 300 hectares ang lawak ng Hacienda Calderon. At malapalasyong Victorian mansion ng bahay Asya. Naturingan ka lang solo dalawang kutseng Mercedes Calderon. Kahit pero ngayon pala 20 pa rin. Ang pangalawang nasa kondisyon dahil sa pag-aalaga ng mekaniko. Inabot ni Sheena ang baso sa kaibigan. Meron pa mga old model na Mitsubishi at Toyota pickup kasi yung ginagamit ni Mang Oka bilang service sa pagpapatawa ka ba ng buong Hacienda. Nag-subside na rin ang mga bandang huli ang laki ng floor area ng ngunit hindi na muli itong bumalik sa inuupang almost 4,000 square meters lang area. Tumabi na ito sa itong palasyo isiniksik pa nito ang ulo sa tagiliran habang nakatalulong ng kumot. Mga nagtatayo ang alas 3 na ng madaling araw pero dito pa rin ang mga kamalayan ni Sheena. Sa tagal ng pagkakaibigan nila ni Marcy mula high school hanggang kolehiyo ay kilalang kilala na niya. Sa tansya niya 2,000 square meters ang lawak ng hardin sa nasa lugar naman. Na may iba't ibang at iyak niya na hindi tayo nagbibiro at species ng orchids at strong personality. May malaking parehabang swimming pool na nasa tabi ng back porch ng hindi ang tipo ni Marcy. Wala nga lang itong tubig dahil taon. Katunayan ito pa ang nagpupumilit kanina na sa gastrong matulog na hindi siya mistormon sa pagpupuyat sa gagawin pag-iinom sa likuran niya. Pero palagay niya na nanaginip lang kanina ang kaibigan. Walang multo dahil wala namang kakayahang bumalik ang isang patay na. Ito ang katuroang pinagkalaking sa isipan niya na kanyang yumaang lola Amal. Baka si Aling Sonia. Good morning. Seryosong bati ni Marcy sa kagigising lang na sa Sheena. What time is it now? Pahinaman na tanong ng dalaga. It's almost 8 o'clock. Mas napuyat ka pa kaysa sa akin. Para kung ikaw ang minulto ko gabi.
It's all in the mind, Nagkatingin Mercy. niya ng magkaibigan. Guni-guni mo lang yan. Paano na Pagtitawid ng dalaga. sa ilang segundo? Maybe. Pagkibit balikat ni Mercy. Naupo sa harap ng Victorian type na tokador. Kaya nga I get this vacation started na by doing some aerobics pagkagising ka. Halika sa balkon. I want to maintain my sexy Hinila body. ni Sheena ang kaibigan. Yun ang isa pang hobby nilang magkaibigan. Simula pa nung college days nila. Dahil wala Ang mag-aerobics after classes na manatili ang maganda ang hubog ng kanilang balingkinitang katawan. namamalik. Mabigat ang katawang bumangon si Sheena. Aniyas. Nasapo pa niyang bigla. Namamalik mata. Masakit ang kanyang ulo. Kulang sa Sa samyo ni Sheena. mag-aalas 5 na kayo ng umaga ng dalawang siya ng antong. Kinuha niya ang pink bathrobe na nakasampay sa silya at isinuklob sa matalis sa na matang yung tingnan 90s. ng napakalawak. Himbing na himbing ka kanina dyan. Kaya di na kita ginising. Mula sa paan. Nauna na akong mag-almusal. Half kilometer ang Sinusok layo lang ng ni Mercy malawak ang na kasapang residential lampas area balikat ng kung saan nakatira ang Nakalimutan halos lahat ng manggagawa ng Magandang iyong ng isip. palayan. Yan bang pinagbubuhay? Ang bawat bahay na Basta papalitan ng kastigo mayayaman ka ng ng mga dalaga. punong kahoy. Napahagit Kahit si mga Mercy na lalaki laging sa mga ito ang sumayos. makikita niya. Kahapon, Sa kanlurang bahagi, na nakahimlay ang mahabang ilog Ngayon, na hindi alam ko kung saan hanggang kailan ako tatagal sa ito ang source ng 100,000 patubig para sa palayan. Sa silangan Mansion, naman ay Mercy. makikita ang Mansion. 23 Okay, kilometrong sa bilang Haunted Mansion. gumagapang na I'm sa hungry na. See simentado you daan later. patungo sa Pag-iiba ni Sheena at lumabas Hindi na sila mahirap ng ang kwarto. transportasyon sa nayo. Tinungo niya ang dining Marami table na rin nasa ang ground floor ng magagawa mansion. nagkaroon ng sariling Napahinto siya sa arkong pinto Sa na naghahati sa malawak na sala at Ito ang dahil. tumutulong sa mga magagawa. Muli nakaramdam siya ng their kakaiba. income kung Para bang office may mga pares ang na matang palayan. nakamasid sa kanya. Sa Lumingali ganda nga ng siya. tanawin na Wala kalimutan namang ni Sheena ibang ang tao. pangit na Ito lalaki. na ang air feeling na Simula umaatake sa kanyang kahapon nang dumating sila ng kaibigan Places nila. plaza for a grand vacation. Pinagkibit balikat niya ang nararamdaman. Ay, Baka namamahay lang si Ani. Ani. Sana niyang sabihin. Natuon uli ang Hindi ko pansin niya naman sa naisip hapag kung kay bakit ipinagkaibigan Nakahain daw sa ng iyo. kinasasabi kaniyang almusal. At ni attorney. Sina nga buwaching Yun slice ang of hard-boiled eggs na hinaluan ng kamatis, sibuyas at tuyo. Meron pang inihaw na tilapia na binalot sa dahon ng siya sa lola ang at may sausawang kalamansi. May nakahanda pang salang chiko at langgas bilang panghimatas. Na wala pang Tiyak niyang kapipitas lang ang maito mula sa mga puno Bulubundo. na nasa likod Hindi bahay. sementado. Wala rito sa Kaya hindi Maynila, maganda aniya sa papasya. sarili. Napasik daw ang dalaga na mula sa gilid ng mga mata ay nakita na yung may nakatayong tao sa Para kanyang mailimig gilid. katabi ng puso Mercy, ng kanyang o ba't para kang nakakita ng First multo time dyan? nakaapak Naging takutang ang tanong ng sa kaibigan. Shenda Caldero. Tinawag mo Kabaligtaran kung pala lahat. ay ito nagpaiwan ka sa kwarto. Lumakad siya patungong dining table at naupo na si Shen. Na, Ay pilitin lang. ayoko nang mapag-isa, baka muli akong multo. Naupo na rin sa isa pang silya si Mercy at wala ang kamay ng alumba. Bahagi ng Eh bakit nakakain kang mag-isa rito kanina? Naabutan ko pa rito sino nga Gusto ko yung sana caretaker niya ng mag-stay mansion? sila ng kahit Si isang Aling araw ng Sonia. pagkatapos Oo, mainit si ang Aling araw. Sonia. Pero hindi Kinausap ko kaya siya ng ni kinausap para hindi umalis. Nagmamadali Habang itong hindi pa makabalik ako ng tapos kumain. Marami Nasaan na naman pala kasi siya? ito. Ayun na pala sa paglilinis ng kaso haunted sa mansion. pinagtatrabahuhang loob. Nakalabing tudyon. May nahalata siya noon sa Habang kanyang kumakain na alala Hindi ni ito Sheena ang lagi humihiwalay sa kwento tabi sa niya. kanya ng kanyang Habang lola. nakamuro lang kanyang lola. Paulit-ulit Di ayaw yun siya ang nakatatak nakakausap sa sa mga kanyang katiwala nila sa Shenda. Si Sonia daw ay panganay sa dalawang Sa anak kwento ng niya mga asawa nakilala mga si tapat na Aling katiwala Sonia. ng kanyang lolo Marcelo at Naudlot lola ang Ana. pag-iisip niya ng Simula pa noong sa dekada 6. umaliwalas bigla Ang lalaking katiwala Mga bilang pagsino. overseer ng hasyenda. Hello, At ang Ron. babae bilang Kumusta naman? mayordomo na naging caretaker Eto ng na. mansyon. Dalawang Nang sa araw Maynila pa na nga tumira ang lang pamilya nila. Lumambing Nang tumanda na at humina ang mag-asawa. Umikot ang Ang mga anak araw namang sa sina Sonia at kahit ang kailan pinalis so sa horny ng mga magnobyong ito. 1964 daw nang mamatay ang kanyang lola Mahirap Marcelo. lang pero matalino Sinundan kaya ito ng ng kanyang tito Romano isa ng noong certified 1997. architect. At kasalukuyan Noong taon din nagtatrabaho yun ay sa isang pinasya ni kilala. Lola ang manila sa bahay nila sa Bali Maynila. ito ang first at siguro magiging Doon na raw ex-boyfriend nagminat at ng nagkasawang kanyang bunsong anak nito na si Rowell. Dinampot ni Mercy Kasi ang ang tulis naging ko daddy na niya. nakapatong sa lamiseta. 1987 ang ipinganak siya. 3 taon siya nang sabay namatay sa isang car accident. Ang kanyang mga magulang Kailan noong ba talaga ang 1990. flight mo papunta rito? Lumaki siya ang lola ang malyang tumayong ama I've niya. already Lahat started. ng kanyang gusto at hiling ay binigay ng kanyang lola maliban lamang sa isang bata. Sabi mo 2 days Ang isama siya tuwing umuwi ito sa Hacienda Calderon. Taong 2003 nang mamatay ang kanyang lola ang niya. 16 na taon pa lang siya noon. Dahil halos lahat ng malalapit nilang kamag-anak ay nakabase sa Amerika. Naiwan siya sa pangangalaga ng butiing ninang na si Atty. Margarita Noble. Ang kanyang ninang ay family friend at abogado pa ng kanilang pamilya. Para na rin niya itong pangalawang ina. Pero tulad ng kanyang lola, ipinagkait din ng ninang Marginia ang mapunta rito sa Hacienda. Nang tumawag ka kahapon At at sabihin nasa na air Bukaw airport ni ka na. Mercy sa pananahimik ni Sheena. Ninanam ko na ang masarap na tapos agad ang final. Hindi basta nanahimik ka na at madalas Sa ngayon, paano makasabi? nakatingin sa kawalan. Tiyak kong may Nagsagot mabigat ka pa ka rin. iniisip. Naalala ko, bukang bibig ni Lola ang manyang kasipagan. At baitan at katapatan ni Aling Sonia at mga
Alam niyang mahal Pagsisinungaling naman siya. niya. Hindi nito magagawa. Katunayan ang maganda at malinis nilang record sa pamamalakan ng asyenda. Siguro naman mag-a-agree ka dahil wala kang nakikitang discrepancy sa mga isinumiting records ng magkapatid. Napatunayan Walang ang korupsyon, pagiging mo sa akin. walang itinatagang Ano anuman. yakap at halik ka na. Ganon, o ba't parang nagdududa ka? Tingin ko kasi kay Aling Sonia ay maraming itinatago. Puro nga lang ewan ko. Wala akong alam at di ko alam ang sinasagot sa akin kanina. Tanungin ko nga kung narinig niya ang pagsigaw ko kagabi. Hindi raw. Imposible. Sa lakas ng tili ko, pati bulki ay mahuhulog sa kisame. Nahihila ng pinahihina ng asyenda. English sa siyang mulay milyon. Introvert type kaya nga siguro tumandang dati. Endorse lalayo sa kanya. Mailap ang kanyang mahal kita. Di nga makatingin sa akin ang diretso kanina. Sa kanan niya po problema. Makaswang siya. Agaw ni Sheena. Ilang palitan Oo, muna. sabi ng lagi mga bago tanda. natapos ang Di raw makatingin sa mata mga aswang. What's up? Superstitious. Ay, napaigdat si Yan ang Marcel napapalamay na sa dumabay sa kakapanood ng mga horror movies at pakikinig ng mga bitiwan ng hawak na telescope. ng lolo at lola ko tulad Nagiging matatakot sila na yata ang dating mula tiga sa sa Mercy. Na insultong dugtong. Dito lang sa Haunted Mansion. No Ano offense bang na wording sa nakita mo, Truth? Depende sa Kinuha ni issue. Sheena ang kaibigan Ang ng ibig kong telescope. sabihin, nasa Hindi mo computer narinig siya sa akin na may kapitbahay. Such thing are things May of isang the malaking villa dyan sa Hello, padabog Mas sa haunted haunted pa si si Marcel Marcel Romero. Romero. Baka nakalimutan mo Si ang Marcel aso sa ay one of the ibang evil bahagi ng spirits. Adim. Bagamat Siyempre maraming kasama matataas sila sa mga kawi fallen ang nakaharap, angels. makikita pa rin sa So pagitan ng cast mga out from trams. heaven. Ang After member ng isang Satan Spanish rebelled. type villa. Puti ang kulay Napawang ang naging mga labi ni apoy Sheena sa na sinabayan ng panlalaki ng kanyang Yun ang villa ni Don Why? Rodrigo. Napalitan ng takot ang pagtataray Seryoso sa Mercy. wika ni Sheena. Do I hear Ayon sa you? lola, I can't ang imagine doon my matalik na genius kaibigan accountant like you. ni Lola At suddenly, Mercy. torn and tornan nang makaawa Iba yung nakita pa ko ang lalaki mukha lumabas ng sa lupa ng Hacienda Miss Calderon. Curtis. Come on, Sheena. It's Kaya not time lang for parang corny distorted jokes. ang- Napipi kong sabi Patay ni na raw. Mercy. It's not time Si for Adolfo kababalaghan. Carlo ang Mahinang tugon ng daga. nag-iisang anak ni Don Rodrigo. Inumpisa niyang imisip Sumilip sa telescope ang mga yung pinagkaya. nagagatin yung mukhang Ako nang ganun. maglilipit niya. Ba't ganun? Ma'am Sheena, Parang si habang Alan tsura Chula. ni Frankenstein. Muntik na silang masanak sa Sa kabiglaan. kabiglaan ng kabataan. Hindi nila tiyak kung gaano. Apektuhan ng mga buto. Grabe, ano ng mga aksidente yun? Parang ditiring tanong ng kaibigan. Di ko na kainulot ang lola. Napakatipid niyang magkwento kapag tungkol sa lugar na ito ang tinatanong ko. Oh, nandiyan na ba si Frankenstein? Ah, si Adolfo. Wala na. Mabuti ka pa nga at nakita mo siya. Hindi nga raw nakapagtapos yun ng kolehiyo dahil laging tinutukso sa itsura niya. Kaya ibinuhos na lamang ang isip sa pamamahala ng asyenda. Tiyak hindi nakapag-asawa yun dahil sa upangan siya, no? Wala na sa kaibigan ng atensyon ni Sheena. Nakatuon na sa lalaking kalalabas lang ng villa. Hindi si Adolfo. Mataas ang lalaki. Mistiso rin at gwapo. Lumitaw ang matikas na pangangatawan sa suot nitong white polo shirt na nakatakin sa habit ding maong jeans. Nakasombrero ng pang-cowboy na terno sa suot ng dark brown boots. Tila isa itong cowboy from Texas na naligaw sa Pilipinas. Biglang inagaw ni Mercy ang teleskopyo sa kaibigan at siya naman ang sumilip dito. Wow! Bulalas niya. Kaya pala napatulala ang beauty mo dahil nakakita ka ng isang Adonis. Sino siya? Ewan ko. Punot na ang sagot ng dalaga. Sina Don Rodrigo at Adolfo lang ang naikwento ng lola sa akin. Baka kamag-anak ng mga Monte Carlo, isang bakasyonista rin tulad ko. Kilig na kilig si Mercy. I don't think so. Kahit parang nabubuhay ang Don, ni minsan ay wala silang nakitang kamag-anak na dumadalaw dyan. Tayo lang daw dito yun. Siyang nakabili ng malawak na lupaing kanungnog lamang ng Hacienda Calderon noong dekada 50. Tila mahaba-habang istorya yan kapag nag-umpisa tayo ng 50s. Dito na lang tayo mag-start kay Adonis. At least pang 21st century siya. Who's he? No idea nga eh. Umiiwas lagi ang lola kapag marami na akong tinatanong tungkol sa mga Monte Carlo. Hindi na idinugtong pa ni Sheena ang laging babala sa kanya ng lola Amalia Lia na kung sakaling hindi maiwasang makapunta raw siya rito ay huwag na huwag siyang makipagkaibigan o ang pumunta man lang sa villa ng mga Monte Carlo. Isang malaking puzzle yun sa kanya dahil ito naman ang nagsabing matalik na magkaibigan ang mga Monte Carlo at Calderon. Kay Mang Uka tayo magtatanong. Taga rito sila. Marami ring alam yun. Suwestyon ni Mercy. Hindi pa rin naalis ang mata sa teleskopyo. Yan din ang plano ko. Inaantay ko nga siya. Ang sabi uuwi lang saglit sa kanila at babalik na agad dito para ilibo tayo sa buong asyenda. Sayang, hisga na. Pumasok uli ng villa. Nangihinayang na inilapag ni Mercy ang teleskopyo sa lamiseta. Kung sa bagay kabibreak nyo lang ng latest BF mo, not bad if you're starting hunting cats now, para Joe ni Sheena, pwede nang pagtyagan si Adonis. Kilig na sang-ayon ni Mercy.
Napapailing na lamang ang dalaga. Pagdating sa pag-iibig, dito sila magkaiba ng kaibigan. One man woman siya, samantalang woman for all seasons niyan ang kaibigan. Parang damit kung magpalit ng boyfriend. Mahilig pa ito sa gwapo, samantalang siya ay attitude ang tinit.